Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go. Diba? Bumiyaya siya kanina papuntang Amerika for the trilateral agreement. Mga kochero, this is a once in a lifetime meeting mga kochero for the Philippines. Kasi bihira mangyari to eh. Bihira naman tayo naiimbita sa mga gantong agreement. Diba kasi pag loser ka, minsan hindi ka papansinin ng mga tao. Pero pag medyo uy, wait lang, hindi na siya loser, biglang pinapansin ng mga popular kids. Ganun lang nagaganap dyan eh. So kanina umalis si BBBM, no? Marcos departs for trilateral meeting and vows to boost ties with Japan and US. So mga kochero, this is don't forget mga kochero, ito po yung we are now working with the big leagues. We're now working with the big leagues. Bakit? Kasi top 3 yan eh. Biggest economies. US, China, and then Japan. Japan ang pangatlo. They're the third biggest economy in the world. In the whole wide world. Sila yun. I-out mo na si China. Kasi wala eh. Hindi natin kaibigan si China ngayon. Trader kasi si China eh. So, now, mga kochero, we have this trilateral meeting between two of the top 3 biggest economies in the world. So, congratulations, Mr. President. You've earned it. You've earned it, kumbaga. You've earned it. Isipin nyo na lang, mga kochero, nagkampihan si King Kong tsaka si Godzilla. Di ba? Di ba si Godzilla galing Japan? Si King Kong galing anong pelikula sa Amerika. So, ayun na nga. So, these are the two biggest top 3 economies. We're allies with 2 of the biggest economies in the world. At yung papunta na nga doon si BBBM para sa trilateral agreement nila. So, panoorin natin to. Lumipad na papunta ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa paparating na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. At live mula sa Washington DC, nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Shyla, ano ba mga tatalakayin sa trilateral summit na ito? Julius, hindi man sentro ng top ng summit pero inaabang tatalakay ng seguridad sa West Philippine Sea kasunod ng sunod-sunod na pangaras ng China sa barko ng Pilipinas. Alas 8 ng gabi US time o alas 8 ng umaga dyan sa Pilipinas, inaasahang darating dito si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington DC para sa trilateral summit na gaganapin sa April 11. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad na si Pangulong In fairness, pumunta si Baby Sara, batok niya. Pumunta siya ngayon sa the departure speech ni BBBM. The audacity. Bongbong Marcos papuntang Washington DC para sa makasaysayang trilateral summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Matatanda ang tinalakay ito ni US Vice President Kamala Harris at Kishida sa ginanap na ASEAN Summit sa Indonesia noong nakaraang taon. Sa kanyang departure speech kanina, sinabi ng Pangulo na layo ng trilateral summit na palakasin ang kooperasyon ng tatlong bansa pagdating sa ekonomiya. It's mainly an agreement to strengthen the cooperation on the economic front. Of course, security and defense is going to be part of that discussion, but nonetheless, I think I can assure everyone that that is not the main intent of this trilateral agreement. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Hindi naman daw prioridad sa summit ang defense. Wait. I think si BBBM was playing safe with that statement. I don't think it's yung sinabi niya na hindi lang naman yung security ang main topic ng pag-uusapan sa trilateral meeting, pero it's how to flourish, etc. I think he's playing it safe. Siguro ayaw niyang bigyan ng dahilan ang Chinese state media na magsulat ng mga bagay-bagay na kasinungalingan tungkol sa trilateral meeting niya. So, I think he's playing it safe. Okay lang din naman yun. Walang problema doon. Parang parang medyo off lang siya. Kasi, alam naman natin lahat kung ba't pupunta doon si BBBM eh. Di ba?
Alam mo, and for us, sa ating mga nasa matinupang pag-iisip, okay lang naman yung ginagawa niya sa West Philippine Sea, di ba? Pabor naman tayo doon. So I'm thinking baka sinabi lang niya yan para hindi masyadong bigyan ng bigat ng China yung mga statements niya. Kasi syempre, as a president, lahat ng sabihin mo, lalo na in public, it can be interpreted as policy. It's foreign policy. Pero plano ni PBBM na makipagpalitan ng opinyon tungkol sa regional security kabilang ang issue sa West Philippine Sea. Siyempre ang Trilateral Summit sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nariyan ang paghabol, pagbangga at pambobomba ng tubig ng China sa mga bansa ng Pilipinas. It is my intention also to exchange views with my US and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law and preserving the rules-based international order in the Indo-Pacific region. Sa briefing sa Washington Foreign Press Center, sinabi ng White House na magandang timing ang mangyayaring trilateral summit para magpahayag ng suporta ang Japan at Amerika sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. I think what you will see is a strong showing of support and solidarity amongst our three leaders for a common vision of a South China Sea that is governed by international law. So si PBBM medyo careful siya sa mga binibitawan niya salita, di ba? Medyo ingat-ingat siya eh. Again, ang interpretation ko dyan, ako lang naman, my observation is, number one, ayaw niyang bigyan ng bala yung kabilang panig para batikusin siya. But ito, si US naman, wala kayong pake, sabihin namin gusto namin. Pag-uusapan talaga namin yung regional security na yan. Tinatayuan talaga namin Pilipinas dyan eh. Suportahan namin si Marcos dyan. Alam preno eh. Alam preno si Amerika eh. Masabi lang. Ay, naku. But, okay na rin yun. Di ba? At least it's out there. Di ba? At least alam natin. Okay na yun. Okay, tuloy natin to. Bago ang summit, nagsama-sama ng tatlong bansa pati ang Australia sa naval exercises sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Asahan daw na masusundan pa yan ng mas maraming joint patrols matapos ang summit. Posible ring matalaki ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pero kung magagamit ba ang kasunduan sa gitna ng pambubuli ng China? We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines, and that is one of the things we will be talking to President Marcos about when he is in town. Paglilinaw rin ng Amerika, wala silang sinusubukang kalabaning bansa dahil sa gaganaping trilateral summit. Bukod naman sa summit, magkakaroon ng magkakahiwalay na pagpupulong si PBBM kay Biden at Kishida. Haharap din si PBBM sa business sector sa Amerika para hikayatin silang mag-invest sa Pilipinas. Walang tulog yan. Punong schedule. Habang nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos ay tatlo ang itinalagay niyang caretaker. Tatayong chairman si Vice President Sara Duterte habang kahalili sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Anyway. So yun nga mga kochero, so nagpunta na si PBBM sa Amerika to have the trilateral agreement. To talk about the trilateral agreement. Kasi alam nyo mga kochero, nakakatawa nga yung sinasabi ng mga pro-China, yung mga pro-China people, yung mga Duterte Balahura supporters. Sinasabi nila, bakit tayo nakikipag-partner sa Amerika? Hindi naman siya ang ating number one trading partner, etc. etc. Alam nyo po, bago nyo po sabihin yan, at actually na-mention ko na ito na ilang beses na last year, bago nyo po sabihin na si China ang ating number one trading partner, baka gusto nyo rin munang tignan yung trade imbalance na meron ang China at ang Pilipinas. Ibig sabihin mga kochero, ang trade imbalance, hindi equal yung parte ng import at export. Ibig sabihin, number one trading partner natin si China sa import. Marami tayong ini-import na produkto galing kay China. Yun ang number one trading partner natin sa China. As far as exports are concerned, mababa. Marami na naisulat na article tungkol diyan. Ngayon mga kochero, etong dalawa si US at saka si Japan. Si Japan has been our strongest investor ever since. Matagal na si Japan nag-i-invest sa Pilipinas. Sobrang tagal na. At malaki ang pinapasok na pera ni Japan sa Pilipinas. Malaki. Si US, kumpara kay Japan, mababa. Pero, as far as work is concerned, mas maraming work na naipapasok when I say work, I mean yung white collar jobs. As far as white collar jobs, mas maraming naipapasok naman si US. Si Japan, maraming blue collar jobs. Bakit? Kasi si Japan, puro manufacturing ang pinapasok dito. So maraming blue collars. Blue collars yung mga rank and file, mga sa manufacturing. Yung maraming blue collar. Si US naman, maraming pinapasok na white collar. Yung mga executive rules, mga ganun, mga kailangan mo ng bachelor's degree, mga ganun. So, yun. Pero si China, wala na ipapasok sa atin yun. Problema, maraming na ipasok. Problema, maraming na ipasok si China. Pogo, triad, Chinese triad, issue sa West Philippine Sea, kidnapping, shabu, fentanyl,
Ayan, mga naipapasok na China sa atin. Sleeper cell. Ayan, mga spies. Oh, ayan, marami napapasok sa atin na ganyan. Oh. Mga bayaran na, tawag dito, bayarang mga vloggers. Ayan, bayarang pastor. Yung ano nga yung magkano ba yun? $25 billion nga na pinangako ni China nasunog. Napako. Sa 25 billion ay pinangakong pledge ng China sa Pilipinas. Nung hinihimod pa ni Digong yung butthole ni Xi Jinping, ang pumasok lang less than 5%. So far, yung trading partner theory is propaganda lang din. Propaganda. Ang maganda dito, mukhang medyo nag-iingat na si PBBM. Bakit? Na-mention kanina sa balita. Dati, di ba, si VP Sara lang ang ina-appoint na caretaker ng bansa? Di ba before? Ngayon, iba na. 3 na sila. 3 na. Hindi na lang si VP Sara. 3 na sila. Kasama si Estrella ng DAR, Department of Agrarian Reform, at saka si ES Lucas Bersamin, former Chief Justice, now Executive Secretary ng ating administration. So, ito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.